Maayong buntag, magandang umaga. Another Bitcoin na pag-uusapan na natin ang Bitcoin. Alam mo naman ninyo na Bitcoin enthusiast ako eh. So, ini-encourage ko mga Filipino, kahit na hindi Filipino, kahit sino ba, kahit sino-sino, nag-invest sa Bitcoin. Ito ay ano lang ito. Hindi ito hindi ako financial advisor. So you have to do your own due diligence, and nag-i-encourage na ako para matulungan ko yung mga Filipino basically. Pero you still have to do your own study, and if you really want to do it, because I'm not a financial advisor, I'm just doing it from my experience and also para lang masayahan ng mga tao. Ang pag-uusapan natin ngayon is Bitcoin halving. May malaking magaganap ngayong April 20 or April 21. Dalawang petsa ang binibigay, so nalilito ako. So, malaking bagay yan sa Bitcoin kasi tinatawag nila na Bitcoin halving. Kung hindi nyo alam anong ibig sabihin ng Bitcoin halving, ang founder ng Bitcoin si Satoshi si Satoshi. Hindi natin alam kung sino yung tao na yon kasi parang multo yan eh. Ghost, he's a ghost basically. Hindi pa siya lumalabas kung sino yan si Satoshi. Pero paggawa niya ng white paper, sinulat niya na every 4 years, ang supply ng Bitcoin will be split in half. So kunwari nag-umpisa sila ng, example lang 1,000 coins every day ang nakukuha ng mga miners, yung naghahanap ng Bitcoin, ng gumagawa ng mga Bitcoin. After 4 years, magiging 500 na lang yan. And after 4 years, magiging 250 na. Hanggang mauubos na yung mamamine na mamimina ng coin. Nag-umpisa ito sa 2008. So yung first halving, 2012. Then the second halving is 2016. And then the third halving was 2020. And pang-apat na ito ngayon. This is the fourth halving. Magaganap ngayong Abril, which Abril na tayo ngayon. Magagawa yun sa 20th or 21st. Maraming nagsasabi sa 21st, maraming nagsasabi sa 20th. So, either way, yung araw na yun. Bakit importante ang halving na yung sinasabi nila? Ngayon, ang minimina ng mga miners ngayon, ng Bitcoin miners, nakakuha sila ng 900 coins every day. Every single day, 900 coins nakukuha nila. Pagkatapos ng halving, magiging 450 coins na lang. So, ibig sabihin, ang supply ng Bitcoin kumukonti. So, kung kumukonti yung supply nila, tapos maraming bumibili, lalo na ngayon, panahon na ngayon, maraming bumibili, ang mangyayari niyan, Economic 101, tataas ang presyo. So, tataas ang presyo. At saka grabe ang taas. Pinag-aralan nila yung historical takbo ng Bitcoin galing sa ano nangyari yung sa halving sa 2012, 2016, 2020, at saka ano mangyayari ngayon. Hindi pa natin malalaman kung ano mangyayari sa 2024. Pero nakita nila Bitcoin pataas ng pataas, nag-10x, ibig sabihin times 10 ang presyo ng Bitcoin. Grabe, sobrang taas. So, kung alam mo yan, hindi natin alam ang future kasi wala naman nakakita. Pero kung if the only basis we have is the history of Bitcoin. Kasi ang Bitcoin, commodity yan eh. Hindi yan kagaya ng stock na pwede natin pag-aralan yung company. Kagaya ng Amazon, pwede natin pag-aralan yung Amazon kung sino yung CEO niya, kung ano yung technical niya, o ano yung mga financial report niya. Ang Bitcoin sa commodity, parang ano yun, parang gold. So walang financial report, walang CEO, wala lahat. So, ang babasihin lang natin is paano yung history niya, ano nangyari sa history niya. Of course, hindi natin alam kung anong future, di ba? Baka biglang, may disgrasya na malaki or something na hindi natin nakikita, kaya ng COVID, nangyari sa COVID.
Pero based on the history, yan lang mababase natin, tumaas. Grabe yung tumaas. So tumaas ng mga 10x yung tatlo na yun sa 2012, 2016, at saka sa 2020. Actually, in 2020, hindi umabot ng 10x, pero malapit na, mga 9x, ganun. So, ibig sabihin, ang presyo ng Bitcoin ngayon is umabot na ng 70,000. So, kung 70,000 times 10, magiging 700,000. Yan ang best scenario, di ba? So kung hindi tataas ng 700,000, let's say kalahati lang nun, 350,000, ang taas pa rin. Kahit 1/4 na lang, 125,000, ang taas. Galing sa 70,000 ngayon, 125,000 is taas. So, mangyayari yan, hindi ko alam. So, ang hula nila, mga guesswork sa mga malaking bumibili ng Bitcoin is by the end of 2025 or mga 2025, end of 2025, magiging 200,000, merong 400,000, iba-iba yung mga expert, yung talagang sumasabay-bay, yung sumusunod sa Bitcoin. Ang hula ko is basically by end of 2025, magiging 200,000 na. And after the halving, palagay ko by the end of 2024, aabot ng mga 150 or 200,000. So, kung aabot ng 150 by end of 2025, magiging 200,000 by the end of 20. Ano yan conservative yan Yung mababa yung yung hula ko, pwedeng tumaas or pwedeng bumaba. So, hindi natin alam. Ang total coins na magagawa nila is 21 million. Pagkatapos nitong mga halving ito, pagkatapos ng 21 million, hindi na sila gagawa ng Bitcoin. Wala na. So, merong finality, merong scarcity, at saka labas ng 21 million, merong 3.5 million na Bitcoin na wawala, na hindi nila malaman, hindi nila ma-recover, at saka nawala sa iba-ibang tao. So, actually, umiikot na Bitcoin is 17 million. Ngayon, 17 million na yan. Yung nakabili ng Bitcoin na mura-mura pa, hindi na magbibenta yan. Karamihan sa kanila, at least kalahati sa mga 17 million na Bitcoin na nagsisirculate, hindi nila, kalahati, hinahawakan lang nila. Lalo na ngayon na may ETF. Ang ETF, hindi sa'yo. Usually, long-term yun Pagbili mo, talagang long-term. Hindi buy and sell. Bibili mo, tapos bibenta, bibenta. Bili mo, hawakin mo for as long as you can. And that's the way you should, ang tingin ko, that's the only way to, kung may strategy ka tungkol sa Bitcoin, that's the only way to do it, is long-term. And that's how you're gonna make a lot of money. So, scarcity ng Bitcoin is very important kasi yan nagpapalaki ng presyo. So, ibig sabihin ng scarcity, kumukonti ng kumukonti. Kumukonti yung supply. So, kung susundin mo yung supply and demand, ang demand ng Bitcoin lumalaki kasi may ETF na. At saka yung mga country, tinatanggap na nila yung Bitcoin. Hindi kagaya noon, pag-umpisa ng Bitcoin. Marami nagsasabi na scam. Marami nagsasabi na kalukuhan lang. Marami nagsasabi na ginagamit lang para mga illegal. So, walang tumatanggap ng Bitcoin. Pero ngayon, sa US, tinatanggap na nila kasi may mga ETF na. Tinanggap na nila, so binibenta na nila sa mga stocks. May mga country na tumatanggap nun, lalo na sa Middle East, ang El Salvador, ginagawa na nila ng currency ng gobyerno nila. So, eventually, padami yan. Yung mga countries will use Bitcoin. Lalo ng US. Ngayon, ang Hong Kong is nag-apply na sila for their own ETF. At saka Australia rin. Can you imagine kung mag-umpisa niyan? So, dadami ang mga buyer. So, ang demand, lalaki ng lalaki. Tapos, ang supply, lumilit. So, basic economic law lang yan na kung
maraming demand, malaki ang demand, maliit yung supply, tataas ang presyo. That's the basic. So, kung ganyan ang mangyayari, talagang tataas ang presyo. So, you just have to believe in your heart na talagang tataas. So, kung gusto nyo mag-invest, Bitcoin na lang. Kesa ilagay nyo yung pera sa savings niyo or ilagay nyo sa bumili kayo ng stocks or kahit lupa. Maganda rin ng real estate pero pag-usapan na natin another time yan. So, of course, ang hindi guarantee ng future na yan ang basis ng history. Hindi natin alam ang history pero ginagaya lang natin ano nangyari. So, ang Bitcoin has been going up 10 times for every 4 years. So, isipin mo na you just have to have faith and confidence na tataas ang Bitcoin kung gusto nyo mag-invest sa Bitcoin. Pero kung wala kayong faith, wala kayong confidence, wala kayong, hindi kayo naniniwala, huwag kayong mag-invest. Importante talaga na maniniwala kayo na tataas ang presyo ng Bitcoin. So, yun lang muna. Bukas, magagawa na naman ako ibang video para ito sa mga Bitcoin beginners or Bitcoin newbie na gusto nilang matuto. Hindi ako nagpapakita ng chart or hindi ako gusto ko lang ma-explain para alam niyo at saka nagmo-motivate ako. Yan lang ang ginagawa ko. So, mag-explain para everybody matuto kung ano yung Bitcoin. So, I'm not gonna go over charts or anything like that na malilito lang kayo kung hindi nyo naintindihan anong ginagawa nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Maayong buntag at saka magandang umaga sa inyong lahat. Thank you. Bye.